So yun sa mga ka-Rivernatics yan. So muling nagbabalik sa ating YouTube channel ang inyong lingkod na syempre kamakailan lang nag-trending yung sigurado, no? So this is me, John Raver. Yan, pasensya ako'y nabusog. Yan. So meron lang po akong isang i-introduce sa inyo na makakatulong sa atin at sa mga iba pang mga sighted na gusto makaalam, no? Yan. So, John River, ano nga bang isang bagay na i-introduce mo, no? Na ipapakita mo sa amin. Yan. So, ipapakita ko po kasi sa inyo isa sa mga ginagamit naming mga visually impaired na pangsulat po, no? Pangsulat. Kasi usually, ang mga sighted kasi, ang gamit nila, notebook, blackboard, whiteboard, or whatever, na pangsulat. Gagamitin na sa araw-araw. Pero ito, iba to. Sa ngayon, ito po yung tinatawag na slate. Yan, slate po. Na kung saan, ito po yung isa sa mga ginagamit po namin ng mga visual impaired sa pagsusulat ng kahit anong. Ito pong slate na ito ay malaking bagay sa amin to. No? Kasi, may mga ilang sighted na nakikurious na, uy, anong pangsulat mo? Paano ko nakapagsulat? So ito na nga. So ito yung tinatawag na slate. No? Ito po slate, hindi siya basta-basta na nabibili lang sa ano. Ito po may kamahalan din. Pero di ko na hanap ng presyo. Pero basta may kamahalan din to. Itong slate na ito. Then actually, sa totoo kasi, itong slate na to, matagal na sa akin yun, kaya may biyak na yung dito yun. Pero okay lang yan. Yung slate na yan. May biyak na yan. So, nakapagsulat po kami gamit tong slate. And ito naman yung tinatawag na pinaka-ballpen namin or stylus. Pinaka-lapis namin or ballpen. Yan, stylus po yan. Stylus. Ito pong stylus ang isa sa mga pangsulat namin para makasulat kami diba? Pag ganito po yan, mula dito sa taas, pababa, yung line po niya hanggang dito yun, pag ganun, yung line niya, pag ganun. Then isa sa mga gusto kong introduce sa inyo itong braille paper. Hindi po siya basta-bastang papel, guys. Ito pong ginagamit po namin na papel ay hindi siya basta-basta na nabibili lang. Kasi ito yung may kamahalan nga eh. Yan. So, para sa mga nagtatanong, paano ka ba nagsimula sa braille? O paano mo ba na ito nasimulan? So, ang storya niyan ay kikwento ko. So, nagsimula kasi ako sa braille nung 2012 ato, 2013. Actually, 2000 na ako nagsimula 2011. Nung buhay pa yung mother ko. Yan. Kasi, dati talaga ang pinaka-school ko ay sa Lokban, sa Pandacan, Maynila. Sa Lokban. Ayan, by the way, bago ko ipagpatuloy, nalimutan ko nga pala i-shoutout yung mga nanonood, mga manonood, at manonood pa lamang. Especially sa mga close friend natin. Yan, palakpakan naman natin sila Zail Guevara. Yan, sila Alex Muhammad. Yan, by the way, si Alex Muhammad yan. At iba pa nating mga friend, no, na sa shoutout natin. So, yun nga, pagpatuloy natin kwento. So, yun, nagsimula ako sa paggamit ng braille nga nung ako'y nasa kinder. Nung nasa kinder pa lang ako. At naipagpatuloy ko yun nung lumipat kami ng Taguig, no. Naipagpatuloy ko yung skills ko sa braille dahil nga may teacher din kami na blind doon na nagtuturo ng braille. And hanggang sa lumipat kami dito, yan. Nagkaroon din pagkakataon, yun, naipagpatuloy din yung braille na dati nasimulan ko sa Lokban kasi na ako pumapasok. Tapos sa kaligitnaan na hinto sa Taguig yun, naipagpatuloy dito. At hanggang sa, yun nga, nung nag-grade 1 ako, ito na yung ginagamit namin sa pagsusulat, no? Sa bawat subject.
Kasi alam ko may mga ibang, I'm sorry ya, di naman sa hindi naman sa pinangungunahan ko kayo, kaya may mga iba kasing magulang na alam niyo yun, na hindi nila matanggap kasi na blind yung anak nila, kaya minsan kumbaga parang dinadown nila na, ay hindi na makapagtapos yan kasi hindi nga marunong magsulat sa notebook yan eh. Diyan po kayo nagkakamali. Sa tulong po na ito ay maaari pa kami makapagtapos kung gustuhin ng iba. Maaari pa kami makapagtapos kung gustuhin. Sa tulong po ng slate na ito. Kasi may mga iba talagang, may mga ibang nagsasabi na yung mga kabulagan di makapagtapos yan dahil di sila marunong magsulat sa notebook. Diyan po kayo nagkakamali. Sa tulong po ng slate na to at sa tulong ng stylus na to at syempre sa tulong na rin ng mga parents namin na sumusupport sa amin, yung mga nagagawa po ninyong mga sighted ay nagagawa rin po namin. Yan. Kaya sana bago nga tayo mang down ng tao, tingnan muna natin yung skills ng mga bata. Yan. Kasi sa panahon ngayon, 'di ba, yung iba busy na sa kaka-TikTok, YouTube. So dahil nga nagti-TikTok din naman kayo, syempre i-upload ko naman dito sa TikTok. Ito yung magandang panoorin nyo. Itong content natin na introducing slate and stylus and braille paper with John Rainbow. Yeah. So itong slate na ito guys, ulitin ko, hindi siya basta-basta, no. Hindi siya parang slate na hindi talaga siya slate na na sinasabi ng ilan na nabibili sa bangketa. Wala pong tinitinda sa bangketa. Actually, yung supplier po namin ng braille, paper, slate, stylus, pati yung ginagamit po namin na aming calculator, yung tinatawag namin abacus. Yun, yung abacus. Nabibili po namin yan sa Cubao, Quezon City, sa Resources for the Blind Inc. Yan. So, dyan po namin nabibili yan, yung mga gamit na yan. Pati nga po yung key namin, tinatawag na yung tungkod. Yan. So, para saan nga ba itong slate na ito? Itong slate na ito ay para makatulong nga, gaya nga nasabi ko kanina, para po makatulong sa mga visually impaired na gustong magsulat, gustong matuto, at sa mga, syempre, sa mga may pangarap din sa buhay. Kasi, usually ako, alam niyo naman, no? At alam na karamihan to na nagbibiro ako na pangarap ko maging broadcaster. Pero pangarap ko talaga yun. Maging isang tanyag na broadcaster. So, siguro, sa mga susunod na araw, maituturo ko sa inyo ang paggamit at pagsulat sa braille ng iba't ibang mga letters. Actually, dati nga, kanina naituro ko nun, kaso nag-error kasi yung mga video natin. Yan, alam nyo naman. Yan. Pero ngayon, maayos na. Yan, so, that's all. At marami pa tayong mga content na ilalabas. Siguro kung loloobin, bukas kung di maulan, magko-content naman siguro tayo ng ano ba? Kasi marami kasi nagsasabi sa akin marami kasi nagtatanong, ang mga blind ba kayang magtanim? Hindi ko, oo naman, kung kakayanin, makapagtanim yun. Siyempre, hanggat may kasamang sighted. Siyempre, kasi, bago tayo magtapos sa video ito, may kakwento nga ako sa inyo. May isa akong kakilala na meron siyang sariling bahay at lupa. Kinantay, no? At meron siyang sariling garden na lahat siya nagtatanim. Lahat. Sabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko to sa inyo hanggang sa magsama kayo. Kung ano yung mga nagagawa ninyong sighted na nakakita ay magagawa rin po namin. Ang tanong ng ilan, paano mo naman nasabi? Siyempre po, sa aming skills, kakayahan namin, sa pakiramdam namin, sa pandinig namin. Actually, kung totoosin talaga, hindi naman kami kulang Wala nang kulang sa amin. Ang kulang sa amin talaga yung paningin. Pero, at least nakagalaw pa rin kami, nakakakilos,
ng mabuti, hindi masama. Nakakilos kami ng mabuti. Oo. Then, then nararamdaman namin yung mga nasa paligid namin. Kung ano ba, yung nature, nararamdaman namin. Dahil nga, kung sa inyo, ang inyong mga mata ay malakas, pasensya na sa aking screen reader at sa Lazada. Then, sa amin naman, ang malakas naman sa amin ay senses. Tsaka yung pandama. Then yung pandinig namin. Kaya nalalaman namin mga nangyayari sa paligid. Katulangan, nalalaman namin kung naging presidente na ba natin si BBM. Hindi, joke lang. Oo. Pero yun nga, yan, pero yun nga, may mga bahay at lupa siya. Then, ayun, nakapagtanim siya ng maayos at syempre, sa tulong ng kanyang mga magulang dati nung nabubuhay pa. Kaya, lahat ng mga nagagawa ninyo, mga sighted, nagagawa namin. Kaya ang aming pakiusap lang, sana, huwag niyo basta-basta i-down ng mga visually impaired na kagaya namin. Kasi, alam niyo naman kami, sinusubukan namin. Sa katunayan nga, may mga ilang blind na nagre-reklamo kasi may mga ibang blind daw na hindi tinatanggap sa trabaho kasi nga, ratio blind nga daw sila. So, payo ko lang ho, wag pong ganun. Dapat matuto tayong tumanggap kung ano man yung natin. Pag yung lahi natin, pagkatao natin, o yung ating kapansanan, pilay ka man, bulag ka man, pipi man, abingi. Dapat meron pa rin yung karapatang makapagtrabaho. Kasi may mga ilan ako napapanood o napapakinggan sa TikTok. May lang nagsasabi, mga bulag na yan, di makapagtrabaho yun. Kasi ganyan, bulag naman yun. Hanggang bahay lang yun. Diyan po kayo nagkakamali. Sa katunayan nga, may mga teacher po ako na blind Yan. May mga teacher po kami na blind sa iba't ibang schools. Katulad na lang sa Philippine National School for the Blind. Gamit lang ang slate. Gamit lang ang stylus. Gamit lang ang abacus. Gamit lang yung cane. Gamit lang iba't ibang gamit namin na pang blind. Nagagawa po namin yung mga nagagawa nyo. Actually, yung paggamit ng cellphone, nagagawa din po namin yan with using talkback o screen reader. Basta tignan nyo na lang po yun sa YouTube channel. Nandun pa yun sa aking channel. So sa ngayon, yan lang po may tuturo ko muna sa inyo. Introducing slate, stylus, and braille paper. Then, baka bukas, kung lolobin, magsisimula na tayo. So, paano nga ba magsulat sa braille ang isang visually impaired sa kagaya natin. So, yan. And bago tayo magtapos, yan, sa iba pa nating friend, kila Ichimay, Maria Angelica F. Torres, Kate Angel, at sa iba pang mga friend natin dyan, shoutout na lang po, no? Sana mapanood nyo ito, mapakinggan. So, huwag nyo po kalilimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel na at John Rayber Patilano. Tuloy-tuloy lang po yon. Yung John po ay yung John po ay capital yung letter J, then yung Rayber ay capital R. Yan. Ano po yan? Tuloy-tuloy po yan, wala pong space yan. At John Rayber Patilano. Yan. Sa TikTok naman po ay follow nyo po ako, no? Na at John Rayber Patilano 6325. Yan. Ulitin ko po, sa TikTok ang aking account ay at John Rayber Patilano 6325. Yan. Mari nyo po yan ma-follow. At sa mga nais akong makontak sa Telegram para sa mga gusto pang ibang mga content ko o sa mga gusto mag-request, magbibigay po ako ng request ngayong bakasyon Yan, hanggang July 20, tumatanggap po ako ng request ng content. Yan. Maaari niyo po kontakin sa John Rayber Patilano _2007. Tuloy-tuloy lang din po yan. Small letters sa Telegram sa Telegram. Ulitin ko, at John Rayber Patilano _2007 ang aking sa TikTok. TikTok sa Telegram, ano ba yan? Officially account. So, mga gusto lang naman ako makontak, no? By the way, isang paalala lang pala, yan, ingat-ingat po tayo sa mga hacker.
No, kasi may mga ilan ako nababalitaan na ginagamit yung pangalan ko para lang makapang-hack. Yan, na ako daw po ay nangi-endorse ng isang advertisement. Hindi po totoo yan. Yan. At sabi ko nga sa inyo, mas maganda mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko dahil yun po yung legit. At John Raver Patilano YouTube channel. Yun po yung legit. And follow nyo rin po ako sa TikTok dahil yun din po yung legit. Yung mga sinasabi ko. Yan. Kaya ingat po kayo sa mga scammers, mga manduloko dyan. Dahil laganap po ngayon ng scammers, tandaan yun guys. Laganap po ngayon ng scammer. So yun lang naman. Maraming salamat pasensya na ngayong gabi ko ito yung nagawa. Alam nyo naman, pagkakataon na natin ito para magawa. So muli, nagpapasalamat ako sa inyo lahat at nawa sa ating pagtulog. Basta ako naman ang inyong ginagawa laging kayong gabayan ng ating Panginoon. So maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Peace out.